God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you walk through the valley and there's shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting, and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good. Sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, gagugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaakan ninyo tanan. May so ni atong igong karon, dito sa kadakong pagpasalamat ngayon sa Ginoo tungod sa iyang daghang mga grasya na gibubong sa matag usa kanato, labi na gayud sa ang atong pagtuo nga tungod sa mga pagtuo gigiyahan kita sa Espiritu Santo. Nakita karon makahiusa din sa pagpasalamat sa Dios nining maong okasyon nga ato sang i-bless kini maong panimalay diin pagapuy-an sa iyang mga misyonero. Ang adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Francisco Javier o nindot kay natong pamanandungan ni maong adlaw sa atong inaugurasyon. Tungod kay si San Francisco Javier, siya man ang patron saint sa mga missionaries. Pakpakan na Ginoo. Sa kamayuon ang pagpanabang ni San Francisco Javier nga kining atong mga pagtubag sa tawang sa Ginoo. Magmanapuson kanunay kay nasayod man kita niya kini para gyud sa kamayaan sa Dios. Usaban sa atong mga pagpasalamat ato sa ng atong kasing-kasing unahuna diha sa presensya sa Ginoo ug aton hinugsulan ang atong mga kalapasan aron kita mahimong angayan diha sa pagsaulog ng Santos nga Misa.
Nagakumpisan ako sa Diyos, yung kadagamo sa dalan. Magkaligyo mga igsoon, nakalapas ang dapat sa nahuna sa kulong sa buhat, o sa walang pagbuhat sa mga pamatin. Kaya akong sala, kaya akong sala, kaya akong sala. Musa ka na muna kaysa kanagbuhat ng mga buhay. Sa tanan mga anghel o mga santos, magkaligyo mga igsoon, at magkaligyo sa ginagawa. Kaloyan ang takita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadulong takita diya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, tungod sa pagsagyaw ni San Francisco sa pagtuo, nasakop nimo ang daghang kanasuran. Itugot nga magmadasigon unta ang mga Kristiyanos sa samang kainit niya sa pagsangyaw sa pagtuo, aron madipay ang simbahan tungod sa daghang kaayong mga anak sa tanang dapit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Nag-ingon ang Ginoo, ang balaang Diyos sa Israel. Matuod gayud kini, o mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem. Dili na gayud kamo maghilak. Ayaw duha-duhai ang kaluyan kanamo sa Ginoo. Inigsampit ninyo kanina. Inigkabati niya kaninyo, tubagon kamo kanina. Bisag ang Ginoo, naghatag kaninyo sa pan, sa kaguol, o sa tubig, sa kasakit, apan dili na magtago pag-usab ang inyong magtutudlo. Kundili, inyo hinuon siyang hikitan. Kung mutipas ka sa tuo o sa wala, hibatian mo ang iyang tingog diha sa imong luyo nga moingon. Di ara ang dalan, subaya kini. O paulanan niya ang dinhi nga inyong ipugas, o hatagan kamo niya daghang abot, o daghang kasibsiban sa inyong kahayupan. Ug ang mga baka o mga asno nga gigamit ninyo pagdarong, mangaon sa labing masayong kumpay. Ug sa kabukiran o kabungturan, mudagayday ang mga sapa inigabot sa adlaw sa pagpamatay. Inigkapukan sa mga tore sa inyong kaaway, ug ang bulan mahisamag kahayag sa adlaw. Ug makapituon niya piluon ang kahayag sa adlaw. Kung tambala na si Ginoo ang samad sa iyang katawhan nga nahimo sa iyang kastigo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Daiga ang Ginoo kay siya maayo, awiti pagdayang atong Diyos, kay siya mahigugmaon. Angay gayon ang pagdayag kaniya, ang Ginoo nagabago pagtukod sa Jerusalem, iyang ipundok ang nagkatibulaag sa Israel. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Alleluia, 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 Alleluia.
Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya dito sa ilang mga sinagoga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Gidigong ni Jesus ang iyang mapulog duha ka tilun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. At tua hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo o isang yaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayo bayan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, mayong buntag kaninyong tanan. Kining atong tigong karon usa kini ka dako nga hitabo sa servant communities dinhi sa Cebu. Kaya sa dugay ng panahon, nangandoy kami nga naauntay lugar ang Patchen Missionaries sa Cebu. Sige kami pangandoy. Si Father Judy, Pangulo sa Patchen, duha ka terms ang iyang pagka-general sa Patchen. Wa kini makakuha og puluyanan sa Cebu. Hantod niya, katapusan sa iyang term, sa katapusan, kaduluduluhan din siyang term, mao'y pag-abot sa balay sa Patsem din sa Cebu. So, nang pasalamat ng Ginoo, kay abot ng gift. Praise the Lord. O niya, pag-abot pa, ang Ginoo, mo na yun nga, ang Ginoo kung muhatag, di naginot. Ang Ginoo kung muhatag, abundansya. Diba, abundansya ni? Bisag kinilang lugar. Pag kami abundansya, kasi kung muhatag ni mong yun ini. Kinsa yung muhatag ng ini? Kung dili tandugon sa Ginoo. So, niya, ihatag kining maong balay, house and lot, praise the Lord. Unya, ang Ginoo, ngayon ang Ginoo, kulang na ninyo. Kulang na ninyo. Kaya kung training center sa lay missionaries, daghang mga tao, so kulang na ninyo. Nag-ingon ang Ginoo, akong punuan. Akong punuan. Si Sister Babes Lasola, kay maayo man po siya makikistorya. Istorya niya si Sister Helen. Nalipay mas Sister Helen. Nalipay ko ba, Sister? Pero tigilipay ako niya nga. Gamiton niya po ni Ginoo ang iyang balay. Gamiton sa Ginoo. So, nisugod sa siya na atong kuhaon ang iyang balay. So, karon
nihatag ang Ginoo dili usa ka balay, duha pag yung kabalay. Papaka na itong Ginoo. Pagkaayog yung sa Ginoo. Muna, kung muhatag ang Ginoo, dili dinaginot, kung dili abundansya. Pero ang Ginoo muhatag kung ang ihatag niya imong gamiton para sa iyang dumog o himaya, kalambuan siyang ginarian. Kaya kung ang iyang ihatag imong gamiton para lang sa imong kaayuhan, para lang imong kalingawan, adi ko kahatag as Ginoo. Mga pangag na lang inampo. Training sa lay missionaries, magsugod sa Agosto. 1-year training. So, among gipanghinaot nga nani nyo din musulod. Nani nyo din mag-training. Kaya sa na ito balay buwan training. Sa Padre lang nini musulod-suloy. Kasi Padre, i-prepare siya pagka-rector din sa training center. Na kunwa siya i-train, kaya batong sige siya katulog. Mayroong Ginoo, apat lang ko na ako yata. So, hinaut-unta nga, kita karon dili lang kay malipay nga niya na tayo balay, nag-celebrate na ta, kay kining balaya, di man kay balay na ni Spatsi Missionaries, balay man ni si Servant Community sa kaya unsay iya sa Spatsi Missionaries, ang kauban nga tag-iya, ang Servant Communities man, kay mo man ang katawhan sa Dios. So, kita, dili lang kay, kung paghumanin ni malipay ka, nagsaulog, nag-blessing ka, pero ini humanin na mangugat sa tagpangampanya. Well, ako, 40 naman ko karon. Times 2 lang. Murag, kalihok ko matuhod. Kung magsilbi ka sa Ginoo, ang edad dili importante. Kung magsilbi ka sa Ginoo, ang Ginoo mo supply nimo sa imong kinahanglan. Of course, may tao nga limitless. So limited man tantanan, kapoy yung tuban. Kung pasilbiyon kanya 80 anyos, di 80 anyos, at aga kanya gahom. Pero kung papasilbiyon kanya sa kagatos, gaano kanya gahom sunod sa kagatos katuwid. Pero ang gahom sa Ginoo ihatag niya, kung imong gamiton sa iyang para sa ginharian. So hinaot-unta na munang ako karong giuna-una, nakita niya dinhi, dili lang kaya maglipay taon, nalatay paksin, nalatay ginipan, lugar sa Servant Communities, praise the Lord. Kutob niya, humana na, sa babaton, basta niya natin palay. Kinanglan, mulihok ka, na aron kining maong lugar, magamit yun alang sa kalambuan sa ginharian sa Diyos. Kung na ay mga tagabuhol nga mo ani, gawaton gyapon. Pero gi-expect na mo nga, ang kasagaran nga, muan hindi mo training taga Cebu. Naibaw na mo qualification. Ang qualification mo ng as much as possible, college graduate. College graduate. Kaya ang atong pagtudlo, magsagol man in English, Binisaya. Kaya naman ta Cebu, so in English, Binisaya. Dito sa Luzon, in English, Tinagalog, Tagles. Din business. So, among ipaabot, hindi expect yun niya ang mga tao na minuha na 1-year training for college graduate. Number 1 na college graduate. Ikaduha nga requirement kanang ang edad, no? Ang edad nga dili mo minus sa
20 anyos. Kaya kung among experience sa 5 ka tuig, kung batanon pa gani, minus pag yung buot ba? O pag yung buot ba? Malison, mag-training, ko pa yung buot. Kanang may buta na magsyutay na sense of responsibility. So, mga 20 ang i-consider sa Pilipinas o matured kanang 21, ba? 21 man? 21. Dawat at 20. Pero sa ibabaw, at least, at most, 60. Kaya anang tanaw na mo, kanang 60, naglingkod pagtuhod. Mula pas naka 60, marang niwabol na ng tuhod. Wabol ng tuhod. So, dili na kayo. Diyan gawas pa na sa tuhod, ang memory. Ang memory. Kasi kung saan ni mong tudlo, nakakaton karon pagkaugma, nakalimot. So, inikpadaan ni mo nga to sa mission, way, katudlo ka, nakalimot. Kinanglan yun nga, marang doon na pa'y capacity ba? Capacity to learn and capacity to work. Kanya, of course, labing importante yun ang iyang pagka-committed sa serbisyo sa Ginoo. Kamusunod din wala laing motive kundi aron magsilbi sa Ginoo sa iyang mga katauhan. Kay kung wala kitay gugma sa Ginoo o sa iyang katauhan, di maganda mahimong mapungahon ng mga Kristiyano. So, kinahanglan na ang iyang motivation, pagsulod gani, mawag ng love of God and love of fellow man. Nga nasa gugma sa Diyos o nasa gugma sa sikatao, katauhan sa Diyos. Kaya ang tao nga puno sa gugma, muna yung mga taong mulihok. Basta pulga, aso-aso ka sa gugma, mulihok na. Pero wag ganing gugma, besan pag napuno ka ng ulo o mga pagtulunan. Napuno ang ulo o mga pagtulunan, pero wa ang mga pagtulunan, wala maka at tiglong na to kasing-kasing, kanang pagtulunan na dili magpulos. Kanang pagtulunan na kutubras ulo, di mabut ang kamot, mga tiil, di mo lihok. Ang makapalihok sa tao mo kanang mga pagtulunan nga nakatandog sa kasing-kasing. Pagtulunan nga gidawat sa kasing-kasing o gusto nga puyan sa kasing-kasing. Mo na yung mga ikinanglan. So, kini ang atong requirements. Kining importante, tulo ka requirements. Ang Pamidaron, 20 up to 60, ang iyang college graduate, o ang iyang motivation, pagsulod nga niya. Ang uban, wala na mo require. Dili mga ang atong training, libre. Why bayad? Asa ka makakita sa tibok kalibutan, mag-training 1 year, walay bayad. Pangita ko nung ubang kalibutan na abay, mag-training 1 year, walay bayad. Di na pa buang rin maghimo na na. Andam kaming mahimong buang. Basta para sa Ginoo. Kahit kami, naanad ng libre. Ang patsem, naanad o libre. Gikas pagsugod sa patsem, hantod karon libre tanan, pero wa yun may mabangkrap. Imbes mahurot ang among katigayunan, imbes mahurot ang kwarta, nidaghan nino. Imbes mahurot ang katigayunan, kay ipamaligya, kay wala ipakaon, nidaghan hinoon. Isa'y lang kag-grupo nga way kwarta, kanya na dagang balay, makakyapin na. Oh. Grupo nga way kwarta, patsem, missionaries way kwarta, yun na balay sa Talisay. Tanawag ang balay sa Talisay, duha pagkakabuo.
O naging kape. So, wala, atay. Huwag may ang anak bayad. Pero sa akong gikalibgan na akong kikahibukan Ginoo, kaysa wa may bayad, pero ang among mga grasya, mga bud, naka-sustener yun sa among tanang panginahanglan. Sa akong gingon, wa gud mi mabangkrap. Wa gud na may tabo nga wa na may lungagon na nagpuasa na lamig. Nagsugod Miss Patsen, libre po talan. Giinan ko sa mga pare, wa baka mabuang. Libre talan. Usawa na pagsustener ni manakon, mudaghan na. Eh, kung mudaghan na, di, ang Ginoo mo yung sustener. Kung ang Ginoo dili mo hatay, kung ipakaw, di ako paulion. So may problema niya na. Di man ako'y nagtawag nila. Pero hantod karon wa pagid mi magpauli og mga tao kay wa na ipakaon. Gani makita nimo ang mga seminarista apat na inisulod nga kung panit gahawit. Pero after sa katuig nanay nagkamunod. Sa ato pa wa gid na magkalisod sudo. Wa gid kaon na yun. Ang Ginoo maantigo, ang Ginoo tinubdan sa tanang kaayuhan, ang Ginoo tinubdan sa tanang kwarta, siya tinubdan sa tanang pagkaon, siya tinubdan sa tanang gahom, sa tanang kaayuhan, siya tinubdan. Muna ako, hatag ni mo niya, isalig ni mo niya, kasanigan yun ang Ginoo. Kasanigan ba, dili? Muna, ang nakapurki usahin nato kay tidak mo saling bitaw. Tidak mo saling, tidak makahatag o panahon kay wala kayo niya ako rin magutambong kong meeting sus ginusayang ng panahon daghan na bang mga tao mamalin sa kuntidahan ini Morasa na ako ni cross na kay Domingo Madrod sayang ang halin ba tungod sa kasayang niya salig siya ang kagulingong gahong ang Ginoo mo dili mo na namin wala, abierto tanang adlaw, almost 24 hours ang tindahan na bankrupt. Nga naman, huwag may panalangin si Ginoo. Naitaw nga mo, na sa panahon na magsilbi sa, wala siya panahon, wala siya serbisyo sa Ginoo. Sa tanang panahon nga mga serbisyo sa Ginoo, isinaduhan ang kanyang trabaho, iunag yun ang Ginoo, naadag ang panalangin. Naadagang panalangin. Malipong ka sa panalangin. Nga, makaingong kag grabing Ginoo, no? Kung ang Ginoo mo, mubuhi sa iyang panalangin, mo pabuhagay sa iyang grasya, makalipong ang iyang grasya. Abundansya. Balik ko na ko, ang Ginoo, kung muhatag, dili tinihik ang paghatag. Ang Ginoo muhatag gani, abundansya kita. Kung nabati na mo na sa patsen, nabati na mo na sa patsen priests, sa patsen missionaries, nabati na mo na. Kaya kirinta na nagsugod mi nga, way kwarta. Nagsugod ko sa patsen, ang akong kwarta, 3,000 lang. 3,000, nisulot ko, binagulan, 3,000 lang ang kwarta. Imbes mahurot, naatiman pa ang balay, naatiman ang surrounding, na-improve ang surrounding. Wa pang mahurot ang among 3,000. Hangtod karon naga po ng among 3,000. Grabe kinagino. So, akong unta, mahuna-hunaan nato nga, dili ta magpanagana, muhatag sa Ginoo. Muhatag sa Ginoo sa atong time, talent, and treasures. Time. Madili kay atong tinihikan sa Ginoo ang panahon, atong panahon. Muhatag tag panahon, pero kanagyo kinagamyan. Musimba gani, kanagyo, musugod na lang tag operatory. Kung magpakaluwat, maulit lang, kaya sayang. Tinihig kas Ginoo sa imong panahon, dili ka bendisyonan sa imong panahon.
mahibulong ka, kalukot-lukot ka trabaho, imong trabaho, di mahuman, ano man eh. Sige, paningkamot. Huwag ikaw manan ng trabaho. Nga naman, kulang sa tithing of time. Paghatag sa Ginoo sa iyang panahon. Talent. Kung sa imong talent, sa imong abilidad, naghihatag sa Ginoo, gamitan na pagsilbi sa Ginoo. Dili lang kay ang atong ihatag sa Ginoo, kwarta lang. Dili ang atong talent. Kay kada usa nato na may tagsa-tag sa kaong nga abilidad. No? Lain-lain naman tag-abilidad. Na mga tao nga maayong mo sulti, na mga tao nga maayo mo sulat, na mga tao maayo mo kanta, nagkanalain. Na mga tao nga maayo mo istorya. Unsay imong talent ihatag sa Ginoo. Bahini ang Ginoo kay i-multiply niya ang imong gihatag niya 100 times. Muna nga, katong igo-igo rin tag panguto, kay gihatag man iyang talent sa Ginoo, may buong ka, nga kining igo-igo panguto, may nakuha accomplishment, lupig ang mga bride. Katong mga bride nga, tig-titulo, tag-as titulo, way nahitabo, way nangahimo, way na yung bulok-bulok, jutay, bulok-bulok pag yun, pero kaya ihatag man ang iyang pagkabulok na ito, Ginoo, gibindisyonan sa Ginoo 100 times ang iyang effectiveness. Example yun na sa atong sa in the priest and sa religious life si John Vianney. Nakadungog mo na yung Saint John Vianney, pare na siya. Asayang pag-eskwela, pero tigin ang buloka. Ang usa ka tuig, first year pananglitan, philosophy, dili siya makahuman og 1 year. Kaya di man kapasar. So, pagkasunod tuig, first year ng yapon. Willing man siya mo repeat. So, pila ka tuig ang iyang pagkaseminarista. Nangauwis po na lang itong iyang classmate sa first year, siya seminarista pa. Pero kay persevering man yun, ihatag mo ganyan kagalingon, nakapasar yun, nakahuman yun sa iya pagtuon sa theology, human. So, giulinahan kayo, sama na nahuman man. Naglibog to mga council sa diocese, kung saan may meeting sila, ulinahan, di ba? Kay bulok lagi. Kung yung ulinahan niya mo na, mapare na kung saan niya, panudlo na, kasi mga yabag ng mga tao. Namay ni Baro, na pare niya. Ato siyang gitugutan, pag human siyang ipag-eskwela, karon tiguang na siya, tulit na lang ang mag-eskwela pa siya glahin. Ang iyang na human priesthood, injustice, by justice, let us give him what he has aspired for. So, giordinahan. Tayo mo pare, ang bulok na seminarista. Ang sunod problema nila, asay-asay. Kay, bulok na lagi, nangita sila lugar na, kanang wa na'y manimba. Kaya aron kung sa iyang ipanudlo, at least gamay ra ang mayabak ba. Wa na may manimba, di gamay ra mayabak. So, gi-assign siya sa parokya sa Ars, France. Kining parokya, wa lagi manimba. Anang madomingo tihan, nagtulo upat. Matag-adlaw, wala, usa, wa. Kaya mga tuwas, luling hayaw ba ang mga tao? Wa na sa simbahan. I-assign siya nga to. Sugod siya sa iyang trabaho, pagka-parish priest. Sus, ihatag niya sa ginutanan, inampuay, pakumpisang tanan. Mga igsoon, may bulong ka. Wa magdugay, pipila lang katuloy ang Ars, France, na parokya, napuno sa mga tao. Dili lang ang mga tao sa parokya na kuha sa simbahan, balik sa simbahan,
kundi mga parokbayano sa uban pang mga parokya, uban pang mga kalungsuran, manganha sa Ars France. Ganuman, kaya na pari diha nga pwedeng ninduta, musulti, muwali, manghilak ang mga tao. Kinsa man na pariya, ang bulok na pari. Ang bulok ng mga pari nakapatandog sa mga tao. Ang iyang mga classmate, yung mga brilliant kaayo, doctorate in theology, uban pa diha, magwali, nakatulog ng mga tao. How ka nga kining bulok na himong effective? Kay iyang gihatag ang iyang talent nga ginutanan. Gihatag niya sa Ginoo. Muna, ayaw mo kahadlok paghatag sa Ginoo kay iya ka ng pilo-piloon. Kung unsa gani imong ihatag sa Ginoo, pilo-piloon nila. Talent, time, and treasures. Treasures. Mauna nga, dinhi kay niya naman tayo balay, niya naman tayo training center, libre manggid ng training din. Kung ang mga tao dinhi, dili mo paambit sa Ginoo sa ilang treasures, na ipasira ni sa Ginoo. Kaya may kanon ang mga tao nga dito. Pero kung ang mga tao dato sa Ginoo dinhi, mo share sa ilang treasure, bindisyonan ang atong training center o bindisyonan sa ang tanang mga tao nga muhatag, nga mupaambit. Kaya ang Ginoo dili magpalumpig sa pagka-mangyatagon. Balik ko na ko na. Ang Ginoo dili magpalumpig sa pagka-mangyatagon. Kung ang imong pagka-mangyatagon 80%, siya 90%. Kung ang iyong pagkamanggatagon 90%, siya 100%. Unsay imong hatag niya, iya ka ng pilo-pilo. Palabuan yun na niya. Ang Ginoo, dili ko magpalupig. Dili lang kay ikaduha lang siya nimo. Dili. Siya ko'y number 1. Labaw yun siya nimo. So, dili na mahadlok, dili na magpanagana, mo paambit sa atong mga panalangin sa Ginoo, labaw sa tanan sa atong mga panalangin nga material sa Ginoo. Kay ang Ginoo nasayod sa tanan. Ang Ginoo mo'y in control sa tanan. Sa among kasinatian sa Ginoo, sa niagi naming mga katuligan sa pagserbisyo, ako nang gungis na magserbisyo sa Ginoo 40 anyos times 2. Ang akong pagkapari, 50 anyos na kapit, 53 namatali, akong priesthood. Sa akong experience, ang Ginoo, dili yun magpalupig sa pagka-mangyatagon. O kanindot, dining atong hitabo karon kay adlaw kinini, San Francisco Javier, St. Francis Xavier, patron sa mga missioneros. Kaya nga itong blessan din ang Missionary Training Center. Lay Missionary Training Center. Pagka, wala na ba ni planuha? Wala ni planuha? Wala ni maghanag kung sa mga adlaw. Di-schedule na morning adlaw, 3. Can you imagine na Feast of St. Francis Xavier, the patron saint of missionaries? So, naagay plano ang Ginoo. Sa atapawag sumaybot pasabot na kining hitabo karon daanan na naka-schedule sa Ginoo. Walang tamasayod ba nga wa pa tam charismatic daan lang schedule sa Ginoo nga idining lugar mag-blessing. Daan lang schedule. Kaya sa Ginoo, naipaunta. Sa Ginoo, walay future, walay past. Everything is present. Everything is present. So, kining hitabo ang karon, daanan nila naka-schedule. So, pastiran, magpasalamat ta sa Ginoo. Pagkangil-ngil Diyos Ginoo. No? Atong palakpakan ng Ginoo.
ikaw niya din yung orasa nga mag-recreation ko. So magpadayon ko po. Beautiful, di ba? Ang grasya sa Ginoo naa sa pagtuman sa iyang kabubuton. Unsay kabubuton sa Ginoo, sunda na. Ayaw kahadlok kay na diha ang daghang mga panalangin ug mosalig tas iyang mga grasya. Kay ang Ginoo mao ang tinubdan sa tanang grasya. Nag-ingon si Jesus, without me, you can do nothing. Nya si San Pablo nag-ingon, I can do all things in Him who strengthens me. I can do all things. Wala. Si Father Rick, kagamay-gamay lang ini. Pareho mi. Sorry, Father Rick. Ang manayatong na itabo. Hindi manayatong sa'yo. Pero, dili importante ka na kung sa kagamay ang tao, sa kadako. Dili ang size ang importante. Kay atubangan sa Ginoo, lahi ang iyang pagtanaw na ito. Huwag mag-agad o size. Unsa ka ka-committed na ito niya, muna ipaabot sa Ginoo. So, dinhi, kung kita magpuyo ta dinhi atong gamiton kini lugara for His honor and glory, sigurado ko na ang kining lugara mahimong tinubdan sa daghang grasya. Kining lugara mahimong kining tinubdan sa daghang kabaguhan sa katawhan sa Dios. Daghang panalangin pinahagi ning lugara, daghan ang mga taong makaila sa Ginoo. Daghan ang mga taong nga mahigugma sa Ginoo ug mosilbi sa Ginoo. O kining maong lugar magdala og panalangin dili lang kanato nga niya dinhi nagserbisyo kundi sa tibuok Cebu. Ang panalangin sa Ginoo dili kay kutob na kanato kundi tibuok Cebu will be blessed by the Lord. Ang Cebu gibindisyonan ng mga Ginoo, daghan mga grasya ang Cebu. Pero mudugang pa ang mga grasya, mudugang pang effectiveness sa Cebu, sa mga tao kung ang Ginoo mulihok dinhi. So mo kanay among ipaabot na mahitabo. Hinaot unta ang kining atong ibindisyonan karon, ang atong ibisahan karon, atong ipahinungdan, iampo nga kini mo asenso gyud sumala sa plano sa Dios. Okay? O kining tanan mahitabo dili lang sa grasya sa Dios kundi uban sa inyong cooperation. Tama ba? Kung ang mga tao dili mo cooperate, ang grasya sa Dios dili mo liho. Si San Agustin nagsulti niya na, God who created man without man will not save man without man. Ang Diyos nga nagabuhat sa tao, naway pagkonsulta sa tao, dili manalangin, dili muluwas sa tao, naway pagkonsulta sa tao. Sa ito pa, kooperasyon. Kung kita dili mo cooperate, ang grasya sa Diyos na dungaw na hapit na mahulog. Pero kung dili ka mo cooperate, ang grasya sa Diyos magpabilin diya sa ibabaw, dili mahagbong. Cooperate. Buhata ang imong supposed to be nga buhaton isip Kristiyano o kanang mga grasya, mahagbong ka na. Kanang grasya, manao ka na o manalangin sa katawan sa Diyos sa maong lugar. So mo na atong ipaabot na ang akong giampo nga unta ang katawan nato dinhi labaw sa tanan ang atong mga communities na mo mag-una sa kooperasyon sa trabaho sa Ginoo. Praise the Lord. Nga mapuy-an unta nato ang mga gitudlo ni Jesus o ato kining maipaambit sa uban o miingat kita, dungga kami Ginoo. Alang sa tibok simbahan na kanunay siyang andam na magsangyaw sa maayong balita sa paghari sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo.
alang sa namunuan sa atong nasod nga mudawat unta sila sa mga pagtulunan nga gitudlo ni Jesucristo, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga magtutudlo nga gamiton unta nila ang kaalam nga gitudlo ni Jesus sa tanan nilang mga tinunan, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan, nga mihalina nga mabanhaw na unta sila ug makaambit sa langitnong bangkete sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Kasi mga muyo sa Ginoo, ang kandangan pa ang tubag sa maong tawag sa pagka-misyonero. Aron ang pulong sa Ginoo, ang iyang mensahe mo spread sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Ug dawata ang among mga halad ug sa pagsakripisyo. Kini among gipagayon pinagi ni Kristo imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahanturan. Amen. Salamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan niya sa piyesta ni San Francisco Javier. Sa ingon kay imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming tudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanabitdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuon gayud kanimo. Musa uban sa balon sa mga anghel o mga santos nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay mundo nga pag-ingon. Santos nga ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagpasantos ning mga nagasa. Aron mahimo kini alang kanamo galawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha sa iyang pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan di kaniini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo kay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo Amahan, nilingpad sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himoa nga kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inaw na Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himwa nga mahimpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco nga mong Papa, ni Asobispo, o sa mga Asobispo, o sa tanang mga Obispo, o sa tanang mga Pare. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay. Malawomon nga banhaw sila ug tanang nangamatay iya sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kalayo kaming tanan, kumuha kami nga ngayan nga makaambit sa pinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw madaygon ug amo ikaw ang imayawon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Inahagin kami awan kami abihag kaniya. Iya tagana kami mapagaw nga Amahan. Iya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon nagampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunugos.
O ngayon kami kadimo, Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang nautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron binabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kalunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo nagingka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato'y pakita ng atong panaginig sunay, pagmahalay, pinagi sa paghimamatay sa usa-usa. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Kini ang kordero sa Dios nga nagawatan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang ginapit sa panihapon sa Ginoo. Kini ang panay ng kalalakan nini. Walang pagulo lang. Mag-ampo kita. O Dios, ang imong Eucharistia, magpadila abunta kanamo sa kalayo sa gugma, maingon nga kini nagpadilaab kang San Francisco alang sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga sa paglakaw namo subay sa among pagkatinawag, makadangat kami uban kaniya sa gisaad nga ganti sa maayong mga buhat. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, sunod na to ang blessing sa balay. Uman sa final blessing, ang blessing sa balay. O niya, uban na to ang
duha ka nangagi nga mga servant general sa Patsen Missionaries, si Father Edgar o si Father Judy. O nangagi natin atong karoon na natin pag-unglain nga servant general, Father Walter. So, wa man sa dinhi, tingali usa sa mga nangagi nga mga leader sa atong sa servant sa Patsia Missionaries mo ay atong administer sa Mount Blessing. Uban sa Santos nga Misa, sa pagsaulog sa Santos nga Misa, ang atong mga kaparian. Si Father John Malnes, ang atong rector sa Permission House sa Tagbilaran. Si Father Greg Migano, kaya kami na siya, kailangan man na, taga-south mo na, Pabaloon. Siya ang permitter sa Philosophy House. No? Hindi ang atong chaplain sa hospital sa Tagbilaran, si Father Ray Mamalin. Okay? Ginoo man na kaninyo. Yamin ako mga pare sa pagpadalangin sa katawan sa Ginoo. O ang Diyos magapanalangin kaninyo. Ang Amahan, ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. At tapos na ang misa, lakad ka mo, o isangyaw ang gugma o kalinaw sa Ginoo. Salamat sa Diyos. So karon natong sugdan ng blessing. Si Father, magbatid sa blessing, kami mga likod pangtuhod, kami mo visit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Peace be with this house and with all who dwell therein. Dearly beloved brothers and sisters, let us pray fervently to Christ, who deemed it worthy to be born of the Virgin Mary, to dwell among us, in order that He may deem it worthy to enter under this roof and to bless this house with His presence. May Christ the Lord be present here in your midst, nourishing your mutual love and as brothers and sisters, sharing in your joys and comforting you in times of grief. As followers of Christ's commands and examples, be primarily concerned with making this new house a home wherein the sweet odor of Christ's goodness spreads far and wide. Let us listen to the gospel reading. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, Lord. Entering Jericho, Jesus passed through the city. There was a man there named Zacchaeus, the chief tax collector and wealthy man. He was trying to see what Jesus was like, but being small of stature, was unable to do so because of the crowd. He first ran on in front, then climbed a sycamore tree, which was along Jesus' road in order to see him. When Jesus came to the spot, he looked up and said, Zacchaeus, hurry down. I mean to stay at your house today. He quickly descended and welcomed him with delight. When this was observed, everyone began to murmur, He has gone to a sinner's house as a guest. Zacchaeus stood his ground and said to the Lord, I give half my belongings, Lord, to the poor. If I have defrauded anyone the least, I pay him back fourfold. Jesus said to him, Today salvation has come to this house, for this is what it means to be a son of Abraham. The Son of Man has come to search out and save what was lost. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. With gratitude and joy, let us call upon the Son of God, Lord of heaven and earth, the Word made flesh, to dwell among us. To Him we say, Stay with us, Lord. Stay with us, Lord. Lord Jesus Christ, you have made holy the life together within a home and with Mary and Joseph. May you deem it worthy to dwell with us in this house, so that
we may recognize you as our guest and worship you as the head of this household. Let us pray to the Lord. Stay with us, Lord. In you, everything, every well-built dwelling develops into a holy temple. May the dwellers in this house become built up into the home of God in the Spirit. Let us pray to the Lord. Stay with us, Lord. You have taught your faithful to build the house upon solid rock. Grant that the life of this people who come together here, live here, may strongly adhere to your words and keep away all divisiveness so as to serve you with generous heart and willing mind. Let us pray to the Lord. Stay with us, Lord. While you yourself did not own any home, you have accepted with the joy of a poor person the hospitable welcome of your friends. Make it so that all who come to this house may find in this house worthy of being called a home with our support and assistance. Let us pray to the Lord. Stay with us, Lord. Be present, Lord, among your servants who inaugurate this house. All those who are here, Lord God, they come here because of you. Praying humbly for your blessing so that they may feel secure in having you as a refuge while they reside here. They may rejoice in having you as companion while they go out. They may enjoy the welcome you accord when they return home until they joyfully find the mansion prepared for them in your Father's home, where you live and reign with the Holy Spirit forever and ever. Amen and amen. Dearly beloved, brothers and sisters, let us pray to God, the Almighty Father, that we may be transformed into Christ's image and likeness through the devout use of these signs as aids in prayer. The images of our Lord, the crucifix, and the image of Our Lady, and of Pope St. John Paul II. May the Lord in His love and mercy cherish and reinforce with His blessing these tokens of your devotion and piety, so that you may take up the course of the present life without offending anybody, and you may attain eternal life with joy through Christ our Lord. O sacred heart, O love divine, to keep us here to thee, and make our hearts so like to thine, that we may wholly be. Heart of Jesus.
Ginoo ug magpasalamat kami kaninyo sa inyong pagtambong, sa inyong pagtabang. Nakita na ako murag naghandag-handag preparation, naghandag nahitabo dinhi. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. O nga, akong kahibalo nga kining offering karong isaha mo ni mahimong seed money for the funds of this house aron maggamiton pagpadagan ining balaya sa lay missionary training kining ibilin kining tanan natilong dinhi ipaihap nato ni na ipaibaw aron natay may bawal sa tanan pila ang atong seed money. Okay? So Father Ray ang mag-atiman ini. Thank you. God bless you all. Salamat Brother Sok. Amen. Salamat Ginoo nining mga pagkaon nga mo karong pagadawaton gikan sa imong kaayo. Panalangin ni kini nga makahatag kini kanamo sa kalikon sa mong lawas aron pagpadayon pagsilbi kanimo o panalangin ni usab ang tanan nga naningkamot pag-andam niini. Kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Trade your heavy heart for a heart of joy. Celebrate what God has done. Join the song of praise as we gather here. Celebrate the Lord of love. Jesus is our Lord. He is reigning here. We declare His kingdom's come. Darkness has to flee in His holy light. Celebrate the Lord of love. All creation sing. Hear the oceans roar. Let the earth proclaim that Christ is Lord. Come on! Trade your heavy heart for a heart of joy. Celebrate what God has done. Join the song of praise as we gather here. Celebrate the Lord of Jesus is our Lord. Jesus is our Lord. He is reigning here. We declare His kingdom's come. Darkness has to flee in His holy light. Celebrate the Lord of love. All creation sing. Hear the oceans roar. Let the earth proclaim that Christ is Lord. Come on, celebrate! You're so good to us, God. Let's sing it. Jesus, you are so good. Jesus,
Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. Given me eternal life, and your word to light my way. Given me your spirit, with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me a confidence, and my soul is filled with peace. You are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. I just want to thank